Sa ating mga Pilipino ay isang karangalan ang makapagtapos ka sa iyong pag-aaral. Pilit kang pinagtatapos ng iyong mga magulang sa gitna ng kahirapan. Ngunit paano kung nakikita mo ang iyong nanay at tatay na nahihirapan sa pagtatrabaho? Pipiliin mo bang magpatuloy o tumigil na lamang? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Napiling umalis ni Aling Rosalinda sa sariling bansa upang maipagpatuloy ng kanyang anak ang pag-aaral nito. Kaya simula noon ay nagtatrabaho siya bilang isang tagapag-alaga ng matanda o kung sa madaling salita ay isang caregiver. Ang kanyang asawa naman na si Mang Juni ay isang magsasaka na kung saan ay hindi rin nakapagtapos sa pag-aaral. Tay, kailan po kaya ang uwi ni nanay? Ang tagal na po niyang nasa ibang bansa. Tanong ng dalagang si Erica. Hindi ko din alam anak, pero siguro hanggat hindi ka nakakapagtapos sa iyong pag-aaral ay hindi pa siya uuwi dito. Kailangan talaga namin kumita ng pera para mapag-aral ka sa kolehiyo. Sagot ni Mang Juni. Talagang pinagsisikapan ng mag-asawa na siya ay mapag-aral. Kasalukuyan siyang nasa high school at malapit nang tumungtong sa kolehiyo. Nag-aaral si Erica sa isang pribadong eskwelahan dahil ito ang kagustuhan ng kanyang ina. Palagi naman siyang nakakaranas ng mga pambubuli sa kanyang mayayamang kaklase nang dahil sa isang hamak na magsaka lamang ang kanyang tatay at ang kanyang ina naman daw ay tagapag-alaga lamang ng matanda. Erica, tingin mo ba ay makakapag-aral ka pa sa kolehiyo? Siguro hindi lang sinasabi ng mga magulang mo na hindi ka na nila kayang pag-aralin pa. Kung ako sa'yo, ay tumitigil na lamang ako sa pag-aaral dahil hindi mo rin naman matutupad ang iyong pangarap na maging isang doktor. Natatawang sabi ni Rosalie. Makakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Alam ko naman na hindi hahayaan ni nanay at tatay na tumigil ako kahit mahirap lamang kami. Malungkot na sagot ng dalaga. Nang dahil sa kanyang naging sagot ay tawa ng tawa si Rosalie, pati na rin ang isang grupo ng mga kababaihan. Ano? Seryoso ka ba? Kung ako sa'yo ay tumigil ka na lamang sa pag-aaral at gayahin mo na lamang ang nanay mo na tagapag-alaga ng matanda. Nagsasayang ka lang ng oras, Erica, pero sa huli ay malalaman mo din sa sarili mo na tama ang mga sinasabi ko sa'yo. Natatawang sabi ni Rosalie. Talagang halos araw-araw ay binubuli siya ng kanyang mayayamang kaklase nang dahil siya lamang ang mahirap sa kanila. Lumipas sa maghapon ay natapos na ang klase. Binitbit na niya ang kanyang mga kagamitan at nagsimula na maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Talagang malayo ang kanilang bahay kaya saglit ay nagpahinga siya. Bigla niya namang nakita ang isang matandang babae na natapon ang mga pinamili. Kaya agad niya itong nilapitan upang tulungan. Lola, okay lang po ba kayo? Hayaan niyo po na tulungan ko kayo. Nag-aalalang sabi ni Erica. Maraming salamat iha. Sa totoo lang ay hindi na talaga ako makayuko. Kung walang tutulong sa akin ay masasayang lamang ang aking mga pinamili. Sagot ni Lola Vilma. Lumipas ang mga sandali ay natapos na ni Erica ang pamumulot ng mga pinamili ng matanda. Talagang sobrang laking pasasalamat ni Lola Vilma at saglit ay nakipagkwentuhan ito sa dalaga. Sana ang lahat ng kabataan ay katulad mo. Dahil kung sa iba ay hahayaan na lamang ako. Teka, saan ka ba nakatira, iha? Tanong ng matandang babae. Sinabi naman ni Erica kung saan siya nakatira at nagpapahinga lamang siya dahil malayo pa ang kanyang lalakarin pauwi sa kanilang bahay. Bakit hindi ka sumakay ng jeep para mabilis kang makauwi? Nagtatakang tanong ni Lola Vilma. Saglit ay napatahimik si Erica dahil ang totoo niyan ay wala siyang pera. Mahirap lamang po kami at sanay na naman po ako sa paglalakad. Ayaw ko pong masayang ang pera ni nanay at tatay para lamang po guminhawa ang aking buhay. Nakayukong sagot ni Erica. Humaba pa ng 5 minuto ang kanilang kwentuhan at talagang naaawa si Lola Vilma sa istorya ng buhay ng dalagang ito.
Ganun ba? Nakakaawa ka naman. Alam ko kung saan ka nag-aaral nang dahil sa iyong uniforme. Gusto mo bang sa aking bahay ka na lamang tumuloy? Kailangan ko ng kasama sa bahay dahil matanda na ako. Alok ni Lola Vilma. Sinabi ng matanda na ang lahat ng kanyang mga anak ay busy sa kanilang mga trabaho. Ang iba pang araw dito ay mga nasa ibang bansa at sinusuportahan na lamang siya sa mga pagpepera. Pasensya na po Lola, pero baka maging pabigat lang po ako sa inyong bahay. Sagot ni Erika. Hindi iha, wala ka namang ibang gagawin kundi ang samahan ako. Meron naman akong mga kasambahay pero matatanda na rin sila. Ako lang ang namili ngayon kasi gusto kong lumabas ng bahay. Ikaw naman ang magdedesisyon kung gusto mo silang tulungan. Paliwanag ng matandang babae. Nalaman pa ni Erika na papaaralin daw siya ni Lola Vilma. Talagang naantig kasi ang puso ng matanda sa istorya ng kanyang buhay. Nang dahil doon ay naghiwalay na sila at sinabi na lamang ng matanda kung saan siya nakatira. Balak magsabi ni Erika sa kanyang tatay na may nag-aalok sa kanya ng libreng pag-aaral. Tay, may matanda po akong tinulungan kanina at pagkatapos po noon ay inalok niya po ako ng libreng pag-aaral. Pero doon na daw po muna ako tutuloy para malapit po ako sa aking eskwelahan. Tanong ni Erika. Saglit ay nag-isip si Mang Juni dahil hindi naman nila kilala ang matanda. Pero anak, sigurado ka ba na hindi siya masamang tao? Nag-aalalang tanong ni Mang Juni. Tay, marunong naman po akong kumilala ng isang tao. Mabait po si Lola Vilma at matanda na po siya. Gusto niya lang naman daw po ng makakasama at mag-aalaga sa kanya. Sagot ni Erika. Nang dahil doon ay napagdesisyonan nila na kausapin ng matanda at nagulat sila sa laki ng bahay nito. Hindi nagtagal ay nagkasundo sila at simula noon ay doon na tumira si Erika. Lumipas ang mahabang panahon ay nakatapos na sa high school ang dalaga at sa tulong ng matandang babae ay nakapasok siya sa kolehiyo. Nagulat na lamang si Erika nang muli niyang makita si Rosalie. Magiging kaklase niya ulit ito kaya muli niyang pinangangambahan na siya ay hamakin ng babae. Ngunit tama nga siya sa kanyang hinala dahil alam pala nito na siya ay nagsisilbing kasambahay sa isang matandang babae. Hindi pa rin pala makakaligtas si Erika sa mga masasakit na salita mula kay Rosalie. Hay nako Erika, pinapahirapan mo talaga ang sarili mo. Sobrang haba ng pag-aaral bago maging isang doktor. Tingin mo ba ay kakayanin mo pang tulungan ang sarili mo? Matalino ka nga, pero mahirap ka pa din. Natatawang sabi ni Rosalie. Nang dahil doon ay hindi na lamang ito pinansin ni Erika upang hindi na humaba pa ang kanilang mga pag-uusap. Ngunit sa sandaling ito ay ayaw talagang magpaawat ng mapanghamak na babae. Hindi mo ba ako papansinin? Wala ka talagang modo, Erika. Seryosong sabi ni Rosalie, sabay sabunot sa buhok ng dalaga. Ano ba, Rosalie? Huwag mo nga akong sabunutan. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo, kaya bakit mo ako sinasaktan? Naluluhang sagot ni Erika. Mabuti na lamang at may dumating na guro, kaya natigil ang pambubuli ng babae sa kanya. Lumipas ang isang taon ay patuloy na nagtitiis si Erika sa pangmamaliit sa kanya ni Rosalie. Si Lola Vilma naman ay kinausap ng kanyang mga anak sa ibang bansa na kung pwede ay doon na rin ito tumira dahil gusto nila itong makasama. Sinabi naman ito ng matandang babae kay Erika pero ipagpapatuloy daw naman ito ang kanyang pag-aaral ngunit sa ibang bansa na. Talagang nahihirapang magdesisyon ng dalaga ngunit nang dahil sa kanyang mga pangarap ay pumayag siya sa kagustuhan ni Lola Vilma. Hanggang sa isang araw ay masayang masaya si Rosalie dahil tama nga siya sa kanyang sinabi. Hindi na niya muling nakita si Erika at ang tingin niya ay hindi na nito kinayang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral nang dahil sa kahirapan. Pero ang hindi alam ni Rosalie ay nagpapatuloy si Erika sa kanyang pangarap na maging isang doktor at mas maganda pa ang pinasukan nitong eskwelahan. Anak, kumusta ka na dyan? Ano ba ang balita sa'yo?
Tanong ng kanyang ina sa telepono. Maayos naman po ako, Nay, at hindi po ako pinapabayaan ni Lola Vilma. Wala po kayong dapat na ipag-alala, sagot ni Erica. Nang dahil sa kabutihan ng kanilang puso, ay binigyan sila ng Diyos ng isang taong susuporta sa kanilang mga pangarap. Talagang pinagbubuti ng dalaga ang kanyang pag-aaral upang maging isang magaling siyang doktor balang araw. Tiniis niya ang pangungulila sa kanyang mga magulang dahil alam naman niya na may maganda itong resulta. Lumipas ang mahabang panahon ay nakagraduate na si Erica. Hindi nagtagal ay naging isa na siyang ganap na doktor. Si Rosalie naman ay nagtatrabaho na rin sa isang sikat na ospital at marami ding mga tao ang nakakakilala dito. Diba sa susunod na taon daw ay magpapalit ng medical director? Matanda na daw kasi si Dr. Chavez kaya kailangan na niya ng kapalit. Tingin ko ay ako na yun dahil ako naman ang pinakamagaling dito, sabi ni Dr. Rosalie sa kanyang katrabaho. Talagang maraming tao ang bilib sa kanya nang dahil sa husay niya sa panggagamot. Lumipas ang isang taon ay nakita niya si Erica sa ospital at natatawa ito dahil maganda ang kasuotan ng dalaga. Wow, Erica! Matagal na rin tayong hindi nagkita. Kumusta ka na ba? Parang tumaas na ata ang posisyon mo sa isang pagiging katulong. Siguro nagsisilbi ka na sa isang bilyonaryo. Sige, dyan ka na muna at marami pa akong mga pasyente. Pangmamaliit ni Rosalie. Maya-maya lamang ay nagkaroon ng meeting ang mga piling doktor. Alam naman ni Rosalie na ito na ang araw kung saan magtatalaga ng magiging bagong medical director. Talagang taas noo ang dalaga dahil alam niya sa kanyang sarili na siya na ang ipapalit sa pwesto ni Dr. Chavez. Talagang excited si Rosalie at hindi na makapaghintay na banggitin ang kanyang pangalan. Alam niyo naman na matanda na ako at hindi ko na kayang panghawakan ang aking posisyon. Kaya ngayon ay nakahanap na ako ng isang doktor na pwedeng pumalit sa akin. Isang doktor na mahusay at higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan, paliwanag ni Dr. Chavez. Talagang pinagpapawisan na si Dr. Rosalie at sobrang proud siya sa kanyang sarili dahil sa wakas ay matutupad na niya ang isa pa sa mga pangarap niya sa buhay, ang maging isang mataas na doktor. Bago pa lamang sasabihin ni Dr. Chavez kung sino ang papalit sa kanya, ay agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan. Habang nakatayo si Rosalie, ay binanggit na ng matandang doktor ang papalit sa kanya. Ipinakikilala ko sa inyo si Doktora Erica at siya ang papalit sa akin bilang isang medical director. Nagmula pa siya sa ibang bansa kaya mas malawak ang kanyang kaisipan, paliwanag ni Dr. Chavez. Talagang napahiya si Rosalie sa pagpasok ni Erica sa pintuan. Napahiya din ito dahil agad siyang tumayo. Erica, anong ginagawa mo dito? Di ba isa ka lang hamak na katulong? Dismayadong tanong ni Rosalie. Nagkakamali ka. Isa na akong doktor at sa ibang bansa ako nagtapos ng pag-aaral. Nagsikap ako sa aking buhay para makamit ko ang aking mga pangarap at sa tulong ng mabubuting tao ay nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Mahina ang sagot ni Doktora Erica. Pero paano ka naman agad nakilala? Marami namang magagaling na doktor sa ibang bansa. Pero bakit ikaw pa? Tanong ni Rosalie. Wala naman akong ibang hangarin sa aking buhay kundi ang tumulong at magpagaling sa mga nangangailangan. At ngayon, nang dahil sa sikap at tiyaga, ay narating ko ang kinatatayuan ko ngayon. Paliwanag ng babae. Talagang hindi matanggap ni Rosalie na si Erica ang bagong medical director. Kung ano-ano pang bagay ang mga itinatanong nito sa babae, kaya nasermonan ito ni Dr. Chavez. Tumigil ka na, Doktora Rosalie. Hindi ka ba marunong gumalang sa bago niyong medical director? Tanggapin mo na lamang ng maluwag sa iyong puso na hindi ikaw ang napili ko. Oo nga at magaling ka, pero isa kang mapagmataas na doktor. Ito ang mga napansin ko sa'yo, kaya hindi ikaw ang aking napili. Paliwanag ni Dr. Chavez.
Simula noon ay mas mataas na ang posisyon ni Erica kay Rosalie, kaya hindi na nito magawang maliitin ng babae. Bilog ang mundo, kaya ang mapagmataas ay ibinababa at kung sino ang mapagkumbaba ay siya ang itinataas ng Diyos. Sobrang saya din ni Aling Marisa at Mang Juni dahil natupad na ng kanilang anak ang mga pangarap nito. Sobrang laki talaga ng pasasalamat nila kay Lola Vilma dahil ito ang tumulong sa kanila. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay palaging kinakamusta ni Erica ang kalusugan ng matandang babae kahit malayo man sila sa isa't isa. Lola Vilma, maraming salamat po sa lahat. Kung hindi ko po kayo nakilala, ay baka wala rin po ako dito ngayon. Sabi ni Erica sa telepono. Ikaw ang unang tumulong sa akin, kaya hindi ako ang dahilan kung bakit mo nakamit yan. Masayang sagot ni Lola Vilma. Simula noon ay maraming taong natutulungan si Erica at mas lalo pang nakilala ang kanyang pangalan. Samantalang si Rosalie naman ay inggit na inggit sa kinatatayuan ng dati niyang kaklase. Hindi niya talaga akalain sa kanyang sarili na maaabot ng dalaga ang mga pangarap nito sa buhay. Isang aral ang kanyang natutunan na hindi porket mahirap dati ay hindi na pwedeng umunlad. Doktora Erica, tanggap ko na nagkamali ako. Humihingi ako ng kapatawaran at sana ay mapatawad mo ako. Nakayokong sabi ni Rosalie. Walang anuman, basta pagbutihin mo na lamang ang trabaho mo. Kalimutan na natin ang dati. Nakangiting sagot ni Erica. Si Aling Marisa at Mang Juni ay nagtayo na lamang ng isang maliit na sari-sari store sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na muling umalis ang babae patungo sa ibang bansa at nang dahil doon ay palagi nang magkakasama ang isang masayang pamilya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.